Yung hapon sa tanan, na welcome kamo sa atong nga prayer meeting diri sa Don Baptist Church kung hapon kagabay pangara kamo sa mayong alawas. Salamat sa Ginoo sa opportunity makapangamuyo naman kita sa isa kag isa kag makapamati sa iyang pulong. Pray kita, Lord, thank you sa tiyong inatag mo sa amon. Inallowed mo nga makapangamuyo kami simo to prayer meeting kabay pa nga ikaw gid mag-answer sa among mga pangamuyo kag pray ko simo, Lord, ikaw gid magatagalam sa speaker nga magdala sa mga pulong makatag encouragement sa amon. Kag ginabalik ko si mga dayawan in Christ's name. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness, kneel and adore Him. The Lord is His name. We worship You, Lord. Salamat sa Ginoo sang kasiguruhan na ginhatag niya sa aton. Ganit dayawon naton siya pagi sa pag-amba, ambahon naton bulahan nga pagsalig. Labing bulahan ang pagangkon sa kay Jesus nga manluluwas na kon, manunupli sang kaluwasan, kag sang dugo niya naugasan. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tanang tiyon. Ini ang akon kalantahon, dayawon siya sa tanang tiyon. Sa kalipay nga labing himpit, nakita ko sa palananawon, nga nagpunsad ang manugtundak, naghutik sang gugma sa akon. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tanang tiyon. Ini ang akon kalantahon, dayawon siya sa tanang tiyon. Himpit ang akon nga pagtugyan, ako sa iya may kalipayan. Nagabantay kagahulat man, kag sangkugman niya nalikupan. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tarang tiyon. Ini ang akon kalantahon, dayawon siya sa tanang tiyon. Salamat sa promesa sang Ginoo nga naging matuod dalin sang una. Nga nagahambal siya nga bisan ano matabo sa aton nga pagkabuhi, siya magaupod sa aton. Kantahon naton pabilin gihapon. May kalinong ako sa tagipusoon, kalinong nga di mation. Bisan kasisitan, maglikop sa akon, kalinong ko nagapadayon. Pabilin ihapon,
tanang kalisod ta pulong ni Jesus. Di ta pagbayaan akon siya niyan. Ang tagipusoon kumay pagambahan sang kalinong niya ginpunan. Kag nanginadlawon akon kagabihon, ikaw Jesus mahimayaon. Pabilin gihapon si Jesus ko, pabilin gihapon ang Ginoong. Sa tanang kalisod tam pulong ni Jesus. Di ta pagbayaan akon siya niyan. Ining bahan di ko lunang ang sulodlan, kunyari sa kalibutan. Abang siya makari, ako pagkuhaon, kag sa langit niya ako dalhon. Pabilin gihapon si Jesus ko, pabilin gihapon ang Ginoong. Sa tanang kalisod ta pulong ni Jesus. Di ta pagbayaan akon siya niyan. Ang Diyos wala gid nagakapalta sang iya nga bugay sa aton tanan. Gani kantahon naton pag-isipa ang mga bugay. Kung ginasalakay ka sang mamadlos, nga uno sa kabuhi nagabot, dili ka malisang isip-isipa, ang imo na agong nga bugay sang Diyos. Pag-isipa ang mga bugay, nga naago mo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Kung ginalapyo sang lulan nga dala, kung mabugat ang ginapasan nga krus, dula ang mga pangduha-duha, kag imo isipon ang bugay sang Diyos. Pag-isipa ang mga bugay, nga naago mo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Kung nawadan ka sang kabuganan, dumduma nga si Jesus ang nagtugan, sang manggad nga dito sa kalangitan, hindi mabayaran sang kalibutan. Pag-isipa ang mga bugay, nga naago mo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Busa sa tanan nga mga pagtilaw, dili ka mahadlok ang Diyos gamhanan. Ang mga manugtunda sa ibabaw, magabulig tubtub sa katapusan. Pag-isipa ang mga bugay, nga naago mo sa kay Jesus.
Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Magandang hapon and welcome to Dawn Baptist Church Prayer Service Online. Today is April 14. It is Wednesday again. And salamat gid sa Diyos sa iyang pagpakamaayo sa aton sa gihapon in spite sang sini nga gina-go through naton nga budlayan sitwasyon sa gihapon hindi iniya makaupang sa aton sa kundi padangin kita sa aton nga buluhaton sa pagsimba kag pagdayon sa Diyos kag pagalagad sa iya. Pabay pa ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo din man kamo nga parte sang kalibutan kadam-an sa inyo nga nagapangamuyo kag nagasuportar padala sang bulig halin din man kamo nga parte sang kalibutan whether sa Europe, USA, and sa may Arab countries, diri sa Asia, Luzon, Visayas, Mindanao, diri sa Pilipinas, bilog nga Western Visayas, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental, Panay, Island, Antique, Aklan, Capiz. May pa ko naringtan, alas na cover ko man kabay pa. Bacolod City pagid kag mga neighboring cities naton. Ginoo magpakamayo sa inyo sa aton tanan. Stay safe and stay healthy kita as much as possible. Amo ning balik-balik naton permi ang announcements concerning sa aton health protocols. Aton nga face mask, face shields, ang aton hand sanitizers. Sa din kita magakadto to sanitize ourselves as much as possible before coming into our homes, our houses, and to maintain our physical and social distancing. And to observe man kita sa itong mga ginabatsyag, especially sa sining current condition, summer naman, tiglinit, kag ang ginabatsyag naton tanan daw halos gid ginainitan, kag kun hapon daw init lawas, ayan ang iban sa aton, have to remind, basi kulang nang inom ina tubig. But nevertheless, kung kitang ginabatsyag, kita na nang maghalong sa aton kaugalingon, that's why ginahamban akon, inom gid sang vitamins, kaon, maayo, those are productive things nga sa kundi that will make us healthy and mentally, spiritually, physically, exercises, and also mga ginaubra nato ng ibandra ang nagatanom-tanom, tantito and plantita, ang luto-luto sa panimilay naton, panindo sa gihapon as much as possible nami gina. And also ang nagaiba-biking, wow, nami ang diri sa amon sa may molo, lapit sa Esplanade, ang iban ng mga kauturan, aragid, nakita na ako, nag-walking dira sa Esplanade permi. Amo na, that will make us keep us active. That is why mo nang ginamban na kon permi nga that will make us, oh Lord, kita sa Ginoo salig kay kapyot permi and hindi gid magakalipat sa sinitanan. Ang solusyon ara gid sa Dios. Kag paggamit kita sa iya nga kita mangin solusyon sa problema. Kay kung hindi kita solusyon, basi ikaw ako ang problema. But nevertheless, mga tut sa Ginoo, hindi panita po sa akong announcements. Kimera pa ko idugang ining 73rd annual conference program, virtual as usual. Design Fellowship of Fundamental Baptist Churches, April 26 to 27, end of the week sa sininga April. Ang tema sini, You Are the Church. Kagang speakers bo katahom gid sa ila. Si Reverend Albern Latorilla and Reverend Sam Ormeo. Aton sa Ginoo, ang registrations kindly go to our or inquire this sa aton nga mga in charge sa laymen and womiso and even sa aton churches concerning sa sining registration fees gali for church is 1,000 minimum, individual donor 100 pesos minimum, ang church annual fee is 500 pesos. Kag again, this is virtual hindi na kinahanglan mag-travel kita ba hindi gross or ano, virtual ara lang in the comfort of our homes kag sa atong panimala. So kindly inquire further sa aton nga mga laymen and womiso regarding sa sining activities again sa annual conference April 26 to 28. And sa gihapon mga tod sa Ginoo sa nahamba ko na ang karon sa gabi naman pagkatapos ang aton ning prayer service 8 to 9 in the evening amo man yang TikTok para sa aton nga mga young people and young professionals and aton nga devotionals and also sa aton nga mga kada Sunday ang aton morning service at 8 in the morning and also physical service dito sa Bonifacio Drive 8 also in the morning and also pagkatapos ina sa online naman yan naton ang 10 o'clock amo ang aton junior worship and then pagkagabing outflow from 8 to 9
in the evening. Sa gihapon, padayon kita mga utol sa Ginoo sa pagpangamuyo, kag pagpinangamuyo ay sa isa kag isa, and sa sining nga pamaagi, let us not forget, din kita naghalin sa nagligad nga tuig, even until now, even though may vaccine na, hindi kita magpakampante sini, muning nagahanabo ang dasig lapta sa iban nga parte sa Pilipinas, tungod ang iban nga mga tao nagakalipat kung nagakampante. Stay safe and stay healthy kita. Pangamuyigid kita sa Ginoo sa nang bago nakaina. Nga gamiton kita sa Ginoo mga solusyon sa problema. Kaya kung hindi kita solusyon, basi ikaw, ako ang problema. Buy local, support local. Let us help one another sa sining pamaagi. When we buy local, we are helping our local economy there is Iloilo City. O kung sa din man kita nga parte sa kalibutan, Pilipinas, sa sina nga pamaagi. And sa gyapon mga tol sa Ginoo, halonggid kita sa diin kita magakadto. God bless you. God bless us all. A darkness covered the earth following the burial of Jesus. But soon, that darkness which seemed to offer no hope gave way to victory. A victory of life over death, of hope over despair. Christ arose from the tomb, and the world would never be the same. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded,
gabi sa inyong tanan mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa kagayunan nga mangin aton subong nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Diri sa dinalan sang kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15 on verse 19 amo ni ginhambal ni Apostol Paul. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sa pagpadayon naton sa pagpamalandong labi na gid sa pagabanhaw ni Kristo Jesus halin sa mga patay, ang argument diri ni Apostol Paul nga makita naton nga kung si Jesus waay siya nabanhaw halin sa mga patay, we are of all men most miserable. Galing lang kay in verse 20 it says, but now is Christ risen from the dead. Inibala ang realidad sa pagabanhaw ni Kristo Jesus halin sa mga patay. Not only impacted hundreds or thousands, but millions. When it all started in that resurrection morning, even until today, ang mga kabuhi na kambyo, ang mga sirkumstansya nga waay kita control over, and yet because of this resurrection power, we have seen how God had worked in our lives through all the centuries. Sa sininga pagtuo naton sa pulong sa Ginoo sa sininga gabi, luyag ko pagadalon ang aton mga pangunahuna sa isa sang mga gintando, ginkambyo. Kagabay pa ang iya nga kabuhi, ang iyang eksperyensya sang iya na sugata ang ini nga Kristo nga nabanhaw halin sa mga patay, magdala man ini sa aton both sang comfort but at the same time encouragement nga maski sa sininga tion nga ginaatubang naton, the resurrection power of the Lord Jesus Christ mangin evident sa aton kabuhi kag sa aton man nga pagsunod kag pag-alagad sa Ginoo. Sa sininga tion, luyag ko nga pagatun-an naton diri sa John chapter 20, pagbasahon naton ini 11 to 18. Ang title sang aton nga pagtuon sa sininga gabi amo ang O Love That Will Not Let Me Go, the Mary Magdalene story. Ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini on verse 11 on that resurrection morning. But Mary stood without at the sepulchre weeping, and as she wept and stooped down and looked into the sepulchre and seeth two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet where the body of Jesus had lain, and they say unto her, Woman, why weepest thou? She said unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, said unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. And Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. And Jesus said unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples, and she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her. May the Lord bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita, Ginoo, pakamayuhang mga pulong sa amon nga tunga. Kabay pa nga sa sining istorya sang natandog, nakambyo, nga kabuhi tungod sang pagkabanhaw sa mga bugtong nga anak. Kabay pa ini maghatag man sa amon sa mga leksyon sa sining nga tion kung paano kami magkabuhi, paano kami magsunod sa imo, kag paano naman Ginoo atubangon ang mga life's challenges. O Ginoo, gamitang pulong mo nga among gamhanan sa sining nga tion sa amon nga mga kabuhi. Kining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sino ini nga babayi nga ginmention diri sa sining dinalan sa kasulatan nga ginbasa naton? Apat gid ka gospel writers, Matthew, Mark, Luke, kag John, would mention her name sa ilang mga resurrection accounts. Now, lain-lain ang ilang pagpresentar sa aton from different angles, ang ilang pagpresentar sa aton according sa purpose nga kung diin nila ginhatag sa aton ang mga accounts sa kabuhi ni Jesus. Even though lain-lain nga ang gulo ang pagpresentar nila sa aton
sang sining istorya, sang sining narrative, and yet they are not contradictory. Ang mga details. That's why kung ang isa nga paglantaw naton sining sa kabukusan gid, kung makita naton sila, the four gospel writers, kung ano ang ila nga paghatag sang mga details, ayhan ang isa ka detail wa inhatag sang isa, ihatag sang isa, and looking at the whole and big and fuller picture, when we have this harmony sang sining nga mga gospel writers. Kag sang sini, as I've mentioned, nga apat ka gospel writers, apat gid sila nga nag-mention sa aton sa sining nga istorya ni Mary Magdalene. Ang ginbasa naton sang dinalan sang kasulatan nga kung diin at length nga ginasaysay kung ano gid ang natabo sang first encounter ni Jesus of a human being after he resurrected from the grave, and her name is Mary Magdalene, ginahatag ini sa aton ni Apostle John. Now, if we are going to look at kung ano nga mga years ini ginsulat, si Apostle John would write the last gospel sa sining apat sa mga 90 AD na. So we are talking ng mga 50 years na since nga natabo ini. More than 50 years na since nga natabo ini ang pagkabanhaw ni Jesus. And yet he would give us the details nga hindi man gani naton makita sa iban man ng mga gospel writers. Ang iban nga mga gospel writers nagsulat sila at around 60 AD. Ang buot hambalon mga almost 30 years after sang natabo ini ang resurrection of Jesus Christ, and some would give us the details nga hindi man naton makita man sa iban. So when we are going to harmonize them together, we could see a very beautiful picture of what really happened on that Sunday, on that resurrection morning, when Jesus had defeated death. Si John kag si Mark would tell us that it was Mary from Magdala, Mary Magdalene, nga amo ang una gid nga nakakita sa kay Jesus as far as any human being after he resurrected from the grave. Now I know nga ang mga soldiers, probably they were just so afraid. They were seeing a great light, and the earth was trembling because of an earthquake. But the very first one who had really a conversation, the one who had the opportunity, nga iya gid nga may istorya kag siya gin istorya man ni ang risen Christ, this is Mary Magdalene. Now may mga pila diri kabutang luyag ko lang tawon kung sin-o gid ni siya bala. Una gid sa tanan aton nga makita that this Mary from Magdala, amo ni ang lugar nga kung diin didto sa part sa Galilee. That's why gintawag ni siya nga Mary Magdalene, kay she is the Mary. Mary is the name that is very common sa New Testament. Amo na nga ang mga gospel writers, like when they talk about Mary, the mother of Jesus, Mary from Magdala or Magdalene, Mary the mother of, kung sino naman na tungod kay ang ini nga name, a woman's name or a girl's name is very popular during sadto nga time. So makita naton diri sa dinalan sang kasulatan that when they are mentioning this Mary from Magdala, ilagid nga gina-mention kung upod sang sining kung diin ni siya nagalin. Nauna gid sa tanan in Luke chapter 8, basahon ko sa inyo on verses 1, 2, and 3. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings or the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him. So this is Jesus. So nagalibot siya sa iyang mga preaching tours, upod ang iyang mga disciples, 12 of them. Pero may mga kababayinhan man nga nagaupod sa iya, and certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance. So diri si Dr. Luke would give us sang picture nga kung diin hindi lang gali mga kalalakinhan nga 12 kabilog nga ginatawag nga mga disciples or apostles of the Lord Jesus Christ, but rather there are also women who ministered to them, nga among nagabulig sa ila, labi na gid sa ila mga personal, ayhan sa ila pagkaon, ayhan sang duog nga kung diin sila
makaplastar kung gabi. There are also women who followed them. But then we realized that this Mary Magdalene, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. She had been healed of evil spirits and infirmities. So the first thing na makita natin diri sa iya nga kabuhi, she is the Mary from Magdala, that before she met the Lord Jesus Christ, may ara siya sang mga kabugatan, kabudlayan. May ara siya sa mga ginabatsyag sa iya nga kabuhi. First of all, we could see here that after she met the Lord Jesus Christ, that she was a gloriously saved sinner. Ano ba lang ginhalinan niya sini? Now I know that there are some things that have been said about her that is not true according to the Word of God. Sugpon-sugpon ang iya nga kabuhi sa ibang diri nga babayo kun Mary nga kung diin ayhan that she is one of the prostitute. But if you are going really to study the Word of God, there is no record that Mary from Magdala was a prostitute. But rather both makita naton diri that there is a disturbance. Ang pulong sa Ginoo nga ginayo siya of evil spirits and infirmities, whom out of whom went out 7 devils or demons. So may ara ini siya sang dako-dako nga problema sa iya kabuhi. Dako-dako nga problema because these demons were disturbing her. So diri makita naton that both spiritual and mental amo ni ang masakit niya antes siya makasugata sa kay Jesus. Now, kung aton balalan tawon, not only nga spiritual kag mental ini, but also the Word of God would tell us that not only evil spirits, but also infirmities. It talks about physical. So, tungod sang atake sa mental niya, kag sang spiritual niya, ang iya nga lawas nagbatsyag na. So, this was the background. This was the kind of life she was living. She was tortured. She was under oppression. She was enslaved. Now, there are even Bible commentators that would tell us nga naisip mo gidhaw nga 7 gid sila ya kabilog. Now, the 7 is the perfect number as far as these people are concerned. So, kung naghambal gani diri nga 7 gid, it talks about a complete domination, a complete possession as far as these evil spirits are concerned sa kabuhi sini this Mary from Magdala. Now, throughout the Word of God, makita naton kung paano ang malaing espiritu nagakontrolar, nagapigos, nagalinas, naga-oppress sa mga tao. Now, as far as Mary is concerned, it was really a complete both destruction and domination of these evil spirits sa iyaya nga kabuhi. And yet, when she met the Lord Jesus Christ, everything became new. Katamis no nga lantawon naton nga ang inisya nga amuni ang iya nga background, amuni ang kabuhi nga ginkabuhi niya antes siya nga nasugata niya si Jesus Christ. And yet the Word of God is so clear that Jesus healed her. Ginayos siya ni Jesus. So then makita naton diri in this passage also in Luke 8 verses 1 to 3 that together with Joanna and Susanna and many others which ministered unto him. So ang ilang time gindevote nila 3 years man nang ini ang tion nga kung diin minister si Jesus, kung diin man sila nagakadto together with the disciples kag sa ilang ginahimo. There were also women there nga amo man ang naga-minister sang ilang mga kinahanglanon. So not only that he was a gloriously saved sinner, but also he was a devoted follower of Jesus. Sa time sang pagwali niya sa pulong sa Ginoo, sa time sa pagpang-ayo niya, sa time nga kung diin siya makakadto nga magadala siya sang ebanghelyo, the good news of the kingdom, these women were also there. But also, the Word of God is also clear in presenting to us that this Mary Magdalene was with other women, including the mother of Jesus, Mary, the mother of Jesus, that she was there, a witness sa times ng crucifixion. In John chapter 19, verse 25,
Not only during the crucifixion, but also in Mark 15:47, she was also the witness of the burial. So hindi lang sang the whole time na si Jesus na lansang dito sa cross, listening to the 7 last words of Jesus, looking at the anguish, the pain, the agony that Jesus had. Mary Magdalene was there together with the mother of Jesus and the other women. Kag sa time na nga ginpangayo ni Joseph of Arimathea ang lawas ni Jesus, before Sabbath, before sundown of that day, ginsunod nila, nakita nila kung diin ginbutang in a very hastily wrapped body. Waay na sang mga ritual, waay na sang mga perfume, waay na sang mga spices according diri sa pulong sa Ginoo nga nabutang la kay Jesus. Ila na lang dayon siya nga ginputos kag gindala didto sa sini nga lulubngan sa isa ka manggaranon nga kung diin he was also a disciple of Jesus. Ginpahulam niya lang anay ang iya nga lulubngan para sa kay Jesus. Yes, not only that Mary Magdalene was gloriously saved sinner, but also he was a devoted follower of Jesus. Sa time nga nagawali siya, sa time nga nakita niya ang gahom, sa time nga kung diin siya man mismo among naka-experience sang sining nga gahom. Oh, it was a joy to see that the very power who have cleansed her and healed her, nakita niya man nga ini nagalabot man sa mga kabuhi nga nagakinhanglan sini. But it was also with such great pain and agony to see this person na ginhimo ni sa iya being crucified on the cross until his lifeless body was wrapped kaginbutang didto sa sadto nga lulubngan. Now, not only that he was a gloriously saved sinner, not only was a devoted follower of Jesus, but also we could see in this passage that he was a generous giver. Here are 12 men, including Jesus, na kung diin sila nagakadto, sino ang nagaamuma sa ila? Sa ilang pagkaon, paano sila makakuha sa ilang provision? Of course, makita natin diri sa pulong sa Ginoo that the Word of God would tell us there that they minister, which ministered unto them of their substance. Now, some Bible commentators would even say that Mary of Magdala is really a title. A title kay tungod kay ang lugar sa Magdala, kadamo man dira sang mga Mary, kadamo man dira kung sino pagid nga mga tao. But when you mention about the Mary from Magdala, now looking back sa sining mga fishing kag sa mga agricultural places, sino bala ang maka-amass sang kamanggaran na kung diin pwede niya mabulig sa iban kag siya way man gani nagaobra. Now this would give us a little background sa sining nga babae. Now some would like to suggest that she came from a very rich family. Na there in the fishing town na kung diin ayhan ang iyang pamilya, ang iyang amay, naka-establish sila sa business kung diin nagmanggaranon ang ininga family. But then tragedy hit them. Sang si Mary, gindisturb siya sang sininga mga evil spirits. And it was not just a passing experience, but a complete domination sa iya. 7 evil spirits. Not only disturbance, but then bringing even sickness, infirmity sa iya. Now, I don't know how long, but then the way that they have counted this, that she went through 7 exorcism. Ang anom, hindi ya enough para ipagawa ini. And yet when Jesus came, the perfect domination of the evil one was conquered by Jesus. So this had given her the opportunity to give back, to minister to the one who healed her, the one who had given her peace, the one who had given her life back again. Kag diri naton makita nga kung diin generously siya naghatag. Ina-minister nila si Jesus kag ang mga disciples pinaagi sang ilay nga substance by supplying their needs. But then not only that this woman was
gloriously saved sinner, a devoted follower of Jesus, a generous giver, but also here in John chapter 20, makita natin diri that he was also a loving worshiper. Now nga ang mahambal natin that she was a loving worshiper. Now what were they doing? Ano ini ang rason nga nagkadto sila didto? Now in honoring the dead person, may mga ritual ini sila. Damo sila sa mga spices or perfume nga ginabutang. And yet since this was hastily done, ang paglubong sa iya, and it was Friday, mag-Sabbath na. Right there, sang pagka before sang Sabbath, ginputos lang nila sila dayon. Why na sang time nga prepare para sa iya. That's why ginpatapos lang gid nila ang Sabbath. And very early morning, on that Sunday morning, they were bringing spices. Now, why were they doing it? And the other women, why were they doing it? Para sa ila, this is already the last show, the last respect, the last honor, the last love that they could show to the person that they valued the most. By putting this perfume sa lawas sang sini nga napatay nga ginkabig nila, nga hindi lang among nag-ayo sa ila, kundi ang ila man nga abyan. That's why here in John chapter 20, makita naton diri nga kung diin Mary would not leave the place. Nagkadto na, nagdinalagan na ang mga iban nga mga disciples, naginlantaw nila kung ano magid ang natabo. And yet si Mary naghambal man sa ila nga waay na unod ang lulubngan. And yet she came back. In Luke chapter 24, it says, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared. Ila na ni nga daan nga ginpreparahan. Right after sadto nga nakita nila nga waay nahatagan si Jesus ang proper burial. Ila na ni nga daan nga ginpreparahan. But they could not leave their place in Bethany to go into this place. It's because it's Sabbath day. Hindi nila pwede ini mahimo. That's why very early in the morning, amo gito ang nagsulod sa ilang pinsar is to honor the dead body of their master. But not only that they were there to honor the body, but also we could see there the tears. Now damo ba lang ano nga away siya nakakilala nga daw hindi niya mamurutan ang mga angels ng gahambal sa tingog lang o si Jesus man nga aman. I mean, her eyes were filled with tears. Her tears blinded her eyesight to see nga si Jesus nagali ang iyaya nga ginatubang. Ang tears niya nag-signify both sang iyang devotion at the same time iyang grief. Ang iyang love but also her sorrow. She would never let go of him. Even for the last time, sa lawas na lang ni Jesus. But you know, she lingered. When everybody left, she lingered. Nagpabilin siya. Nagpabilin siya ang iyang pinsar daw ay nagani nagailing nangot. Abi niya ang tanan nakaintindi kun nga ara siya. Even the gardener iyan nga ginpamangkot diin mo gintago kay kuhaon ko siya. How would a woman could ever carry that dead weight, dead body? Pero para sa iya kung ano magidina, I just want to see him for the last time. To give my honor, to give my love, to give my devotion by putting the perfume sang sininga patay nga lawas ni Jesus. She would never let go. She would never let go. She would never let go sang nakita na naton diri nga kung diin iya na yang nga nakita na si Jesus kay si Jesus nagpakita na sa iya. Amo na ang naglabot sa punto nga si Jesus naghambal sa iya, touch me not. Now, in the original, hindi niya nga tandog lang, but rather, stop hanging, stop holding me. Because I'm instructing you to go to the disciples and tell them I'm going to meet them.
I'm going to meet them there in Galilee. So diri ba lang makita naton nga kung diin sa iya nga kasadya, sa iya nga devotion, sa iya nga paghigugma, kag sa iya nga bugos nga paghatag sa iya nga kagaulingon sa kay Jesus. To honor Him, to worship Him, to enjoy the risen Christ. Yes, she is a loving worshiper. But then lastly here, we could also see that she is also a first-hand witness proclaimer. Not only nga siya ang una nga amo ang nga nakahambal sa kay Jesus, kag si Jesus naghambal man sa iya, kundi siya man ang una nga first-hand witness proclaimer. Now this is really the essence of Christianity. This is really the essence kung anong aton niya nga kaangtanan dira sa kay Kristo Jesus. Hindi tungod kay nakahibalo kita parte sa iya, kun hindi aton gid siya nasugata, na eksperyensyahan ta ang iya nga presensya, ang iya nga tingog na batian ta. Munang isa ka kanta nga hambal about sa resurrection ni Jesus, na kanta nga entitled He Lives. You ask me how I know He lives. He walks with me, He talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. So this is the essence ng sining nga relasyon nga makita naton sa kay Jesus Christ. The relationship with the risen Christ. He is with us. He is with us always. Now there are a few things that I want us to meditate upon sang sinibalang experience ni Mary Magdalene. Una gid sa tanan, ang una nga pangunahuna nga luyag ko pagdalon sa inyo, ini balang ginhambal diri ni Jesus that he who was forgiven much loveth much. Ini balang nga pangunahuna naglabot ini sang isa to kation nga si Jesus nagsulod sa isa ka balay nga maski tubi way mangani sa naghatag sa iya. Then here comes a woman nga ginbuka niya gid ato nga perfume. Now later on tungod kay kabantog gid sa iya nga makasasala siya, damo sang nagreklamo kung ano-ano na lang nga pangreklamo nila. Isa ka reklamo nga si Jesus nagpatandog sa sining nga mahigko nga babayi. Ang iba naman niya nga kamahal gid sa perfume maginbuka niya nga iya nga ginpahid sa tiil ni Jesus. Si Jesus naghambal sa sining nga host niya. Sila niya nagsulod ako maski tubi way kagani gin prepare sa akon. Pero ini nga babayi sang pagsulod ko. Tungod kay hindi man siya preparado nga may towel ay hand, sungod kay wa man siya gamiton sa pagbuka niya nga paghugas siya sa akong tiil nga maski ang iya na lang mismo nga buhok amo ang gintrapon niya sa akon nga tiil. And then Jesus mentioned something like this, that he who was forgiven much loveth much. Mga kauturan ko na aton bala ini pamalandungan nga ang amugid ini ang devotion ni Mary. Kana experiensyahan niya how it was to be away and be a servant of the evil one. Naintindihan niya kung ano ato kadulom nga mga gabi, adlaw nga kasana gagin kambyo sa kadulom tungod sang sini nga pag-oppress sa iya, tungod sang pagposes sa iya, sang sini nga malain nga puwersa. So para sa iya, she could really distinguish between night and day. She could really distinguish the agony and the joy. She could really distinguish how it is to have sleepless nights ang gin-atake siya sa kaaway, into the liberty, the joy, the singing, the bright sunlight sa naupod niya si Jesus. No wonder she would never let go of Him. Para sa iya, since nga limited pa lang sini ang pakaintindi, especially sa resurrection, even just for the last time, I would never let go of the one who healed me, even just to honor Him sa sini nga perfume, maski na lang sa iya nga burial. Mga kauturan ko na ato na bala i-apply sa aton nga kabuhi. Kung kisa sa aton nga mga eksperensyal, binagid sa aton nga mga kasimbahanan, it seems nga ang mga nakaagi sa laway nga kabuhi, kag mahigko nga pangabuhi, kung sila gani luwason sa Ginoo, makita naton nga grabe gid ang ilang nga pagkupkup. Ang balgan isang iban sa ibaw perti nga tao ba, kada abri sang ganhaan sang simbahan ara gid siya.
Anyat ko naton siya pamangkuton nga ano gid ang ara dira. He is a witness sang milagro nga ginhimo ni Jesus sa kabuhi niya. Nga siya tani hindi natakos, natilawan niya kung ano kapait, ano kadulom ang kabuhi nga way sa kay Jesus, subong nga ara na si Jesus. She would never let go of him. She who was forgiven much also loved much. Now, this is a rebuke to us. Labi na gid ayhan sa iban sa aton nga nagdalago kita sa Kristohanon nga pamilya. Ginpatubo kita, way man kita nalalong sa mga droga, way man kita ayhan nakakadto sa mga sala nga pertigid kalaot. Amna kung kisado kapos lang naton malipatan. Daw hindi gid bala espesyal gid kayo sa aton. But how about our spiritual pride? How about the blindness of our eyes? How about our judgmental spirit? How about our bitterness and hatred to those nga nagasakit sa aton? They may not be scandalous sins as far as we're concerned, but there are still sins the same. Na kung diin tungod sang sining mga sala, si Jesus ginlansang dito sa cross. So hindi tungod ayhan kay magtulok ako nga gamay lang nahimo kang sala, tungod kay waay ko maintindihan kung ano kadalom kaitom kagabugat sa ako ng mga sala. So when I realized that, thank you Lord, you have forgiven me much. Out from my spiritual blindness, out from my spiritual pride, out from selfish lang gid ako nga abi ako lang gid ya. Ginoo ginluwas mo ako. Oh Lord, thank you for saving my soul. And not only that she who was forgiven much loved much, but also we could see here the abiding presence of the risen Christ. In Matthew chapter 28, makita natin dira that when Jesus went up to heaven, amo ni ang ginhambal niya nga kung diin kita magatuman sang iyaya nga ginsugo sa aton. Go ye therefore and teach all nations. Look at the promise. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. And to the end of all ages. Amen. In Hebrews chapter 13 verse 5 it says, He will never leave thee, nor forsake thee. Katamis paminsaron bala nga ini nga si Jesus nga ginlansang sa cross, nga gintalikdan sang iyang amay. Nga siya gani mismo nakasinggit sang sini nga kapait ka realidad. My God, why hast thou forsaken me? Ginantos ato, ginbatas ato ni Jesus, nga talikdan siya tungod sa aton nga mga sala. Kay hindi niya mabatas nga kita talikdan niya kita nga nagbutang sang aton nga bugos nga pagsalig sa iya. Now, akon blagin lantaw bala, kung ano ang unod sang mensahe sa mga angels. Nagkadto dito ang mga disciples ni Jesus, nagkadto dito ang mga kabayanan, sang akon ni bala nga ginlantaw kung ano gid ang mga mensahe nga gindala. Una gid sa tanan ang mensahe nga ginhambal sa mga angels nga nagkadto dito sa tomb. He is not here. In other words, the tomb is empty. There's nobody here. There's no evidence nga ginhambal nila nga napatay siya. He is not here. Why siya diri? The tomb is empty. The second part of the message was, He is not here because He is risen. Nabanhaw siya. So amoy ni ang una pagsulod nila naghambal, He is not here. Lantawan niyo bala. Why siya diri? And then second, tungod kay nabanhaw siya. Ang third na part sang message, naghambal diri, go tell the disciples that He is risen. Hambala ang haakon nga mga disciples nga nabanhaw ang ila na Kristo. Go tell the disciples that He is risen. Pero ari pagid ang part sang sini nga mensahe. If you have the time, basahan nyo bala dira ang account sang resurrection. Not only that the angel said He is not here, not only that they said that He is risen, go to the disciples that He is risen, but also hambala akong mga disciples that I'm going to meet them in Galilee.
So kung nato na bala pa minsaron, amo ning mensahe sa ila, ining mga kababayenan nga nagkadto didto nga nakabati sa mensahe sang sini nga mga angels, nakabati sila nga waay na diri si Jesus, nabanhaw na siya, pabalon ang mga disciples nga nabanhaw siya, and then pabalon ang mga disciples nga magpakikita ako sa ila didto sa Galilee. Now, sa normal nila nga paglakat, they said that it would take about, ang normal na gid nila nga lakat, from Jerusalem to Galilee, few days. So it would take them few days, 2 to 3 days, kung magsugod na sila nga daan lakat, nga magkadto dito sa Galilee. The Word of God did say, I will be there. Mauna ako dito sa ila. Tell them that I'm going to meet them there in Galilee. But you know, when Mary lingered there, nahambal na sa ila nga si Jesus mauna na kay makita na sila dito sa Galilee. When Mary lingered there, what happened? Abi ko si Jesus ato na sa Galilee. Abi ko si Jesus pakadto na sa Galilee. Abi ko ang ato nga kita na dito sa Galilee. What was he doing in the garden tomb? O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. There was somebody there who would never let go of him. Even just the memory, even just the dead body, she would never let go of him. And for this very reason, Jesus stayed in Jerusalem to meet her. Ang plano, makitanay sa Galilee. But at this present time, there is somebody there who needed his presence at this very moment. Makauturan ko na ito na bala pa minsaron. Okay lang na ayhan sa inyo, kay ti, pastor kamo, kung ano malapit ng Ginoo sa inyo. Ati, makadtugid ta sa simbahan, masimbagid kita ito ang Ginoo. You know, when you're looking at this, you realize the abiding presence of the risen Christ. Mga kauturan, makita naton nga kung diin, ang aton nga Ginoo will always be with us. He would never leave us nor forsake us. Yes, he had been already forsaken by God himself, but then for us who place our trust in him, I would never leave you nor forsake you, and lo, I am with you even until to the end of the world. Anong kinanglanon naton subong? I know in this time, nga daw grabe gid bala ang kasubo, daw grabe gid bala ang kapungaw, kahidlaw. Labi na gid nga daw kabudlay gid nga mag-isa kita, makita naton nga mga katigulangan, makita naton ang bugos nga pamilya, daw kabudlay gid sina. But may the risen Christ will give us both the comfort and the assurance God is not going to leave us nor forsake us. But lastly here, I want us also to consider victory of the risen Christ. Now, I don't know. You know, I had been entertaining na kung si Jesus nagpabilin sa mga patay. Will the evil spirits again had the opportunity to attack her? Ano ayan na tabo? Kaya ang ginsaligan niya nga amutan ni ang mga upod, ang mga buylog sa iya. Ari na, nakita ko gid. I saw him being crucified. I saw him died on that cross. I saw him being buried. Now what would happen to me? He was the one who healed me. Basahin ko sa inyo sa Romans chapter 8, verse 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yes, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? And to sa verse 7, Nay, no, in all things we are more than conquerors through him that loved us. This is the risen Christ, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, or demons, or principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus
our Lord. Katamis paminsaron nga ang healing na experiencehan niya when Jesus was still here, it is already a complete and a permanent healing away from the oppressing demons because Jesus already had risen from the grave. There is victory in Jesus. So mga kauturan ko na ato ni bala paminsaron, ato ni pamalandungan sa sining nga tion. Ini ang natabo sa sining nga babae nga kung diin na focus gid bala, na focus gid ang mata niya sa iya lang nga naintindihan nga iya lang nga realidad. Hindi niya makita seeing in the eyes of faith. He was so focused on the visible reality nga ang tao nalansang, ang tao ginlubong, ang tao ang na visible reality. But God wants us to transcend, to see His glory, to see the spiritual reality that Jesus is alive and there is victory. His presence, He would never leave us nor forsake us. Kumusta ang ato nga pag-worship sa iya? Ginpunggan lang ini si Mary. Kay kupkupan niya gid si Jesus. There is still many things to do. Yes, there's time for worship. There's time to be in awe of who God is. But also there is time to go out and share this good news. Kagabay pa ang ini nga mga panghangkat maglabot sa aton ng mga kabuhi. Now let me close ang aton nga pagtuon sa sining nga tion sang sining ambahanon ni George Matheson, a blind preacher. Grabe ang ginwentro niya sa iyang kabuhi, and yet one of the most beautiful songs ang relasyon nga kung diin ang paghigugma sa Ginoo kag iya man nga pagbalik sang iya nga bolt sa kabuhi niya kag devotion niya sa Ginoo. George Matheson said in his hymn, "O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be." You know, when I read sang sining nga stanza sang song ni George Matheson, this is really true. Amo gid ang natabo. Ang natabo sa kay Mary Magdalene. Iya na-experiencehan the love of God, not only nga amo ang ayo sa iya, halin sang nag-oppress ang una sa iya ng mga evil spirits. She had the joy of serving, she had the joy of being with Jesus, and yet the agony, the sorrow, the pain, and the grief hit her. Sang iniginlansang si Jesus, kag inisang nalubong. And yet, oh, what love that would not let her go. Nga sa tion nga ginakinahanglan niya sang assurance, sa tion nga kinakahanglan niya sang comfort. Jesus was not supposed to be there. He's going to be in Galilee to meet His disciples. But Mary wanted even just the body. The resurrected Christ had His first encounter after the resurrection. And this is Mary Magdalene, who would never let go. O love that would not let me go, I rest my weary soul in thee. As far as this woman is concerned, I give thee back the life I owe. Would you imagine after 20, 30, 40, 50 years sa pagsulat sa Gospels, every time they talk about the resurrection, every time they wrote about the resurrection, it's still the story of Mary Magdalene, ara gidira, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. I think George Matheson was thinking of a river. Ngang kabuhi naton daw Isaya kasuba. Masang ini nga suba magkanto dito sa ocean, all of a sudden hindi mo na makita ang suba kay ini siya magaupod na sa sining dako nga dagat. And yet only when we are connected with the one with the ocean depths, the God who is infinite. So ang kabuhi naton nga manginbahin na kay ginbalik naton sa iya, it's only we would see that it is richer, it is fuller when we give back the life that we owe to the one who loved us. Who loved us, the love that would not let us go. So kabay pa sa sinibalang aton nga
pagpamalandong sa sininga gabi. Nato niya nga maintindihan that the resurrection power have changed this woman. In the same way, this is going to change me and you. This is the love that would never let go. And I know many of us, we are the witness that God won us over. Hindi tungod kay ginpasakitan niya kita, hindi tungod kay gindisiplina niya kita. God won us over when He had shown to us His love, love that will not let us go. Until nakita natin that our lives, when we give it back to Him, it is already now fuller and richer. This is the power of Christ's resurrection. Magapangamuyo kita. Ginoo pa kamayo yung mga pulong sa mga tunga. O kabay pa Ginoo. The same power that have changed the life of this woman is also the same power. The same Jesus na nangin matuod, His presence. O Lord, tudloy kami how to love You, how to devote our everything to You. Paano kami magkabuhi, Ginoo, para sa Imo. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan nga naangko namo. Thank You, Lord, for saving our soul. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Salamat sa Ginoo sang kabuhing matahom. Bisan pa mga butang nga aton gina-enjoy sa palibot naton, mga matahom nga mga butang, ginatungod sang gahom sa Ginoo. Gani kan tahon naton sa katahom sang lupa. Ang katahom sang latagon, kaangay nga langit nun, sang gugma nga gintuga, galikob tagsa-tagsa, Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Sa kanyag sangtion, adlaw kag kagabihon, kabukiran kakahuyan, bulan kabitunan, Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Sa katamis ang gugma, panimalay masadya, abyan sa duta kag langit, gahatag paghidait, Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Ang mga manong simba, gabayaw sa pagamba, nagahatag sila tanan, sanggugmang may pagtugyan, Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Shall we pray? Father, it is because of Your mercies that we are not consumed, because Your compassions fail not. They are new every morning. Great is Your faithfulness. Father, we praise You because You are a God who is faithful, a God who is sovereign, a God who is loving, a God who is good. And the fact that we could be able to wake up again today and gather to worship You through this online service is a proof that You never cease to be compassionate, to be benevolent, to be kind, and to be good to us. Father, we thank You for the lessons that You've taught us through this pandemic. Thank You for the hard times. Thank You for the troubled times. Thank You for times of peace and prosperity. All these experiences taught us lessons. And through this pandemic, You have taught us a lot of vital lessons. And one of those is the fact that the things in this life are temporary. And if there is one thing that will remain the same, it is You. It is our relationship with You as our God and as our Savior.
And so, dear Father, help us to treasure that. We are reminded that in an instance we could lose everything that we have. But thankfully, we can never be lost from you. We thank you, Lord, for the gift of salvation. We thank you for what Jesus Christ has done for us on the cross. We thank you that He is alive, conquering sin and death. And for that reason, we all have the reason to gather and rejoice and worship and utter our praises and thanksgiving because you are a God who is alive. And Father, we thank you once again for the ministry of your word that has blessed our hearts. Father, I pray that you will give us the wisdom that we need to apply the lessons, the rebukes, the reminders that you've taught us. If there has been any encouragement nga nabato namon Ginoo from your word, help us to treasure it. Help us to daily cling to it and probably share it to others who need it. Father, I pray that you will bless your people. To the members of our families who are sick, I pray that you will heal them. Sa mga members sa among family, Ginoo, who are exposed because of their work, Father, I pray that you will keep everyone safe. You will keep them safe. I pray that you will provide for our needs. And most importantly, we thank you, Lord, that you never fail to feed us spiritually. For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of your mouth. And for that reason, we thank you for this ministry. I trust that your word has fed us, that your word will accomplish whatever it is that you have purposed for us. And so, Father, it is just right to utter our thanksgiving. It is just right to ascribe the praises and glory and thanksgiving to your Son, Jesus. And now unto him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God and our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. 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 Kristong Diyos pagdayawon, aton nga